Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na yung second half ng February 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakay niyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din ka ng idea na pwede maging aware kayo, maiwasan, makatulong. Pero kung gusto nyo talaga na positive reading lang, hindi itong channel na to para sa iyo. Congrats, Libra! You have a great, good fortune is coming sa iyo. Maaring nahandot ka sa point na meron kang nililimliman o meron kang gagawin this time na handito kasi sines na maaring yun is magsasucess. Or nahandun din yung point kasi is emotionally secure, loving family is important. Nahandun yung point na may kapamilya ka na tutulungan or hingi sa'yo ng tulong pagdating sa blessing. Yan, sa pera, ganyan. Pwede na doon sa point na yon. And syempre, meron kang victory in some endeavor. Maaaring nandun na yung point na related ka kay Aries sa ibang aspeto ng buhay nyo. And may mga creative idea, mga bagong creative idea, new ventures, and a fresh start is coming. Kumaga is, tumuto, may ano siya, diba, bulaklak, mga sakura. Maaaring may mga tatahaking ka o tinatahak ka na magkakaroon ng victory doon. Or also di sa pagbabago kasi, no, sa nakikita ko dito. Good siya, no, kasi andito yung success. Ganyan. Pwedeng sa'yo, or may tao makakatulong sa'yo, or ikaw ang tutulong sa tao na to, maaaring ganun. Vice versahin mo ha. Yun. But wag ka makampante, kasi hindi ko naman sinasabi makampante ka, kasi may mga broken bridge, may mga unsuccessful outcome to a problem. Ibig sabihin, pwedeng may mga unresolved situation or hindi pagkakaunawaan pagdating sa family o sa relasyon mo man yan, o sa kasamahan sa trabaho mo man yan ha. Kasi yan ito si broken bridge, pwedeng nahandun yung pagkakawala ng tiwala o hindi basta conflict, meron ganun. O yung mga problema na kailangang resolbahan pagdating sa mga connections mo, no, sa nakikita ko dito. Or siya is mayroon siyang problema, halaba may problema, tapos hihingi sa sa'yo ng tulong. Pwedeng ganun. May sinasabing March, hindi ko alam kung ano yung March sa'yo. Nag-iisip ka ng bakasyon? Parang may mga vacation ako, Libra, na nakikita sa'yo. Maybe you're thinking about vacation or you have a vacation. Pwedeng March or kung ano mang yan, ano, or pwedeng walang katiyakan ito. Siyempre, may come sa March, malapit sa'yo, o kakilala mo is March ang birthday, o kaya is 3, ano naman yan, hours, days, weeks, months, or by March. May mga lungkot, panghihinayang, disappointment, dissatisfaction, or kung ano man yan. Medyo matamlay kasi. Or sana hindi ka magkasakit. Diba? Kasi andito rin si Bridge. Ay, naku, dito nga si Bat. Yan. Take care, enemies are working against you. O, diba? Sabi ko sa'yo, may mga distraction eh. Para magkakaroon ka talaga ng mga distraction sa buhay. Kung sino man yung magiging enemies mo at kung sino may mga tao na nakamadjag sa'yo, na lumilipad-lipad sa iyong kapaligiran. O, pwedeng nahandin yung point na makakita ka ng panicky. Ay, Bat. Panicky talaga. Pero kasi dito si March, saka dito si Broken Bridge, mag-ingat ka pa rin sa panicky, diba? Kasi may mga sakit din na nakukuha sa panicky. Lalo yung mga pupo nila, di ba? O kaya yung mga pinagdapuan nila kasi kung saan sila dumadapo. Ingat pa rin kayo sa panicky. But still, yung panicky rin kasi is, swerte rin siya sa bahay. Pag pumasok daw yan sa bahay mo, ibig sabihin, may blessing na darating sa buhay mo. Pero, syempre, you need to be very careful kasi baka nga may dala siyang, sakit. Yan, ingat na lang kayo sa panicky, sa bat. Yan, or yan nga, yung mga enemies sa'yo, no, ingat ka na lang kasi may mga tao na talagang gusto ka nilang pabaksakin. Parang ayaw ka nilang maging masaya at ayaw nilang mag-success ka sa buhay mo. I-distract ka talaga nila. Kasi ayaw nila yung, nalulungkot sila pag nagiging masaya ka or kontento ka sa buhay. Pwede na doon sa point na iyon or vice versa. And someone's new is entering into your life. Pero mag-ingat ka kasi nahandito si Bat. Pwede yung bagong papasok na sa buhay mo is hindi good yung energy niya.
energy niya. Relasyon man yan, kaibigan man yan, kakilala man yan, kung sino man yan. But you need to be very careful. And solid foundation success with effort. Nandito yung sitwasyon na may mga foundations na kung titinan ko dito, there's a foundation na kahit na mahirap, kahit na masakit o ano man yan, na pilit mong pinaglalaban, no? Pilit ka nagbibigay ng effort do sa connection na yon o sa foundation na yon. Pwede sa trabaho, sa relasyon, sa kaibigan, sa anak, kung sino man yan, sa kapatid, magulang, no? Yun. Kahit na mahirap, no? Kahit may mga struggle, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga solid foundation na kailangan talagang bigyan ng effort. Pwedeng sa pera mo, pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa business mo, or sa sarili mo. O sa connection mo, if this is a good, kasi nahandito si bad. No? Or maybe sa iba sa inyo, kasi nahandito rin si Cheerfield, kung ano man ang basa dyan, yung mag-enter sa buhay mo, paring nahado yung point na itong tao na to is magbibigay talaga siya ng effort sa'yo. Pero, at the end, hindi kayo magiging good. Kaya mag-ingat ka pa rin kasi may blockage ka dito. Position of authority. Pagdating dito sa tatlong barahan na to, baraha talaga. Dito sa ano na yan. Handito yung tataan mo, ikaw yung nasa trono. Nobody control you. No? Nobody's control you. Nandito yung sa point na yun, di ba? Kailangan mong magpakatatag. Huwag mo ibababa yung ego mo sa kanila. But kailangan mong gamitin yung ego or your pride in a nice way. Diba? Kasi pwede rin na hindi magkasundo. Ikaw ang nakaupo sa trono ha. And syempre, yung iba sa inyo is may mga ayusin kayo, mga papers, documents, or may mga kakausapin kayo na matataas na tao. Or maybe yung iba sa inyo is if you want to success in some aspect of your life, kailangan mo bigyan pa ng effort na ikaw is makaupo sa yung trono. Ibig sabihin, kung sa trabaho yan is magkakaroon ka ng level up. Diba? Magkakaroon ka ng posisyon. O, diba? Kung ano man yan. O kung sa relasyon yan, siguro, bigyan mo pa yung effort mo. Kung talagang seryoso ka sa kanya at totoo rin naman talaga sa'yo. Kung talagang totoo siya sa'yo ha, kasi andito to. Diba? Yung pala, etong someone new entering sa buhay mo, kasabot pala nito. Kunyari, pinakilala sa'yo, tapos hindi naman pala. Hindi na mag-ingat ka. Diba? Mag-ingat ka pa rin kung ano yung pagbibigyan mo ng effort. Diba? Mag-trust ka sa intuition mo. And a distance is thinking of you. Pwede ikaw ito sa kanya or someone is thinking of you. Or pwede yung kaaway mo. Pwede yung kaaway mo nakamatsyag, di ba? Or pwede rin na ito is dati mo na siyang kakilala na muli kayo magkikita. Or nahandoon yung point na may nag-iisip talaga sa'yo. Pwedeng ka family, pwedeng ka relasyon, anak, kung sino man yan, a connection sa'yo, no? And may mga celebration, fun, enjoyment. Okay, pagdating dito, there's a success situation into your life. Ibig sabihin, may ginagawa ka or gagawin ka na isang sitwasyon na magsasucess siya kasi nandito sa celebration. You will enjoy the fruit of your labor and success. No? And then also, is may mga leadership situation. Ako na nakikita, hindi ko alam what is siguro you are a leader when it comes sa trabaho mo o may mga i-lead ka na isang sitwasyon sa family mo man yan, sa kaibigan mo man yan, o kung saan man yan, sa relasyon mo man yan. Yan, kung may mga birthday celebration, mga outgoing situation, pwedeng nahandun sa point na yun, no, sa iba sa inyo. Kung ano mang party or enjoyment or celebration na magaganap sa inyo. Congrats, kasi nahandito rin naman sa iyo. But mag-ingat ka pa rin sa mga idea mo, ha. Huwag ka masyadong palakwento, huwag ka masyadong palasalita, kasi handito si Bat, diba? Pwedeng anuhin ka niyan. Habang nakatalikod ka, kung ano nang gawin sa'yo. Or hindi man friend yan, o kapamilya mo man yan, o karelasyon. Ingat pa rin. Tandaan mo, ikaw ang nakaupo sa trono. Diba? Energy ni Libra. Energy ni Libra. Matay yung iPad. Anak, namatay iPad natin. Ate talaga. Ngayon pa talaga nag-ano. Ano po ito, universe? Ay, sorry. Natuktukan yung anak ko. Sorry.
Okay. Ay, devil! Hmm. Okay. Okay, when it comes sa, so, nagulat ka ba? Sorry, ako din nagulat eh. Pagdating sa energy mo, ang nakikita ko naman masaya ka, pero, alam mo yung saya na, yes, masaya ka, but, hindi ganun, halimbawa, pagkasama mo yung anak mo, kapatid mo, o magulang mo, ang saya-saya mo, di ba? Kumbaga, different yung saya. Ganun. Masaya ka, pero hindi ganun kasaya. Nandun ka sa point na yun. Pero masaya ka. Di ba? Kumbaga, may mga, siguro may mga iniisip ko, o may mga, ano man yan, parang siguro pakikitungo, ganun, pwedeng ganun sa point na yun. No? And then, ang energy rin na nakikita ko sa'yo dito is merong mga pagsisiyasat ako nakikita sa'yo, and may mga paghahanap ng mga something, parang naghahanap ka ng mga katotohanan, or someone sa'yo to. Naghahanap ng mga katotohanan, ito ba, ganun ba, ano dapat ganun, may mga ganun sitwasyon, dapat gawin, totoo ba yun, dapat ba, mga ganun sitwasyon ako nakikita sa'yo. And then, nandun din yung parang, hindi ko alam kung ikaw or someone, kasi nandito si Devil, pwedeng may naghahanap ng something evidence or patunay o katunayan with something. May ganung sitwasyon. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng someone is connected sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yon. Energy mo rin, ingat ka na lang din, no? Kasi, ingat ka sa mga iniinom mo lang din. Ganyan. Yung mga kinakain mo, iniinom mo. Ingat na lang din. Tsaka sa mga makakasalamuha mo. Yan. Ingat lang din. May mga pagmumuni-muni ako na nakikita sa iyo. Anong parating? Kylie. Yan, kasi may mga celebration din eh. Ako nakikita sa iyo. Baka may mga celebration situation na magaganap. Kasi andito nga siya, di ba? Kaya may saya. Parating? Ano yun? Ano yun? Ay, may magsasorry? Or may tao dito, parating sa'yo, may makaka-receive ka daw ng text message. Within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or 11 hours. Or 11 o'clock, mga ganyan. Or malabo naman kung November, napakatagal na, di ba? Yun ang nakikita ko dito sa isang tao na malapit sa iyo. Pwede itong tao na to is hindi kayo gano'n nag-uusap o hindi kayo nagkausap ng mga ilang buwan, taon man yan, by 2 to 3 to 1 months or taon man yan or araw, gano'n. Ako nakikita dito. And iba naman sa inyo, ang parating sa inyo is, babalik ka daw simula sa simula. Parang you will back from the zero. Kumaga, hindi ko alam, siguro may magtatapos sa buhay mo, or may mailelet ko ka, o may matatapos sa buhay mo, hindi magkakaroon din ng bagong simula at umpisa. Yun na nakikita ko na parang, kasi there's a new beginning happening to your life. Sa iba sa inyo is may pagtahak ng bagong direksyon sa buhay mo. Sa iba sa inyo is may mga bagong opportunity, ganyan, may mga beginning of a cycle situation ako na nakikita sa iyo. Yun. Ang hindi ko lang maintindihan dito sa situation mo, mayroon ka daw iiwasan? Or pwedeng itong tao na to iiwas sa'yo? May pag-iwas eh. Hindi ko lang maintindihan kung ikaw yung iiwas or may taong iiwas. Pwedeng, halimbawa, ayoko kitang kausap, ayoko munang kumonek sa'yo, ayoko munang mag-reply, ayoko munang mga ganong sitwasyon. Or kung ano mang pag-iwas yan. No? And then also, is may sitwasyon daw na
magno-no ka. Hindi ko alam why. Pero magsasalita ka ng no. Ayoko. Mga ganyan. Siguro kung may tao na may hihilingin sa'yo, maybe ganun, baka umayaw ka muna o umiwas ka sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun, o maybe nandun sa point na pag-iisipan mo. Dapat ba? Kailangan ba? Ang ganon. Magsisiyasat ka muna or nandun yung magkakaroon ka ng pag-iisip. Pwedeng ganon ka sa point. Yun parating sa'yo. Iba sa inyo is may hinihintay daw kayo. Also, may parating ka eh. May ikakabigla, ikakagulat, ikakashock ka na isang sitwasyon sa buhay mo na magaganap o mangyari. Yan, maaari din na, kung ano man yan, kung ano man, kung ang saang sitwasyon niya. Pero alam mo, may sadness ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam why, pero there's a hardship situation ako na nakikita sa'yo. Pwede may mga hardship situation of decision making. Pwedeng nandun ka sa point na yun. Yan, pero or nandun yung kaba o ano man yan. But there's a hardship situation. Ka na mararamdaman? Yun ang nakikita ko dito. In what way? Hindi ko alam. Ay, mag-ingat ka rin pala sa ano mo ha, sa tiyan mo. Bandang gitna or tiyan, something, baka manakit yung tiyan mo, sikmurain ka, pag babae ka, syempre mga menstruation, kung ano man yan. Baka may mga hindi na ayon yung pagkain na iniinom mo, pagkain at iniinom mo, pwedeng ganun. Or maybe, ikaw or someone into your life, may sakit talaga sa bandang tiyan. Kung ano man yan. Dapat iwasan. Ni Libra. Dapat mo niyang iwasan. Ay, gagi. Gagi talaga. Ganon. Okay, dapat mong iwasan, Libra. Syempre, yung mga tao, syempre, ano mo rin to ha, sa sarili mo. Umiiwas ka o iwasan mo yung mga tao na hindi talaga loyal sa'yo. Yung gagamitin ka lang. Kung pag nahandyan lang sila, pag kailangan ka lang nila, darating sila. Diba? Nandiyan sila pag may kailangan sila, pero pag wala ka na, asa na sila? Yeah, iwas ka sa mga ganun, o iwasan mo maging ganun. Iwasan yung mga disloyal person, mga taong not supportive sa'yo, yung mga tao na ayaw talaga sa'yo. Okay lang yun, fine, sabihin mo, thank you. Diba? Iwasan mo panghinaan ka ng loob, yan ang strength, tsaka wag mo masyado ibaba yung pride mo. Ganyan. And then, kumbaga mo i-level up yung sarili mo sa iba. Ganyan. And then also, iwasan mo yung mga taong mangliling lang, o lilinglangan ka, or maybe ikaw ito. Syempre, is, iwasan mo rin yung kung medyo puyat ka, at nagigising-gising ka man sa gabi, napuputol, bumawi ka na lang. No, iwasan yung mga stress, anxiety, depression, mga pag-aalala, sa mga bagay-bagay, yung mahatak ka ng nakaraan, iwasan mo na lang din yun kasi hindi na makakatulong sa'yo. You need to keep forward din sa sitwasyon mo. Iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, magkaroon ka ng mga lack of clarity, sadness, iwasan mo yun, yung mapanghinaan ka ng loob talaga as in. Tandaan mo palagi na it's up to you to make it happen. If you want to success into your life, it depends on your action. Basta palagi ka magtatrust sa intuition mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Libra. Kung may sakit ka ha, magpa-doktor ka. Kung kinakailangan mo nang mag-walk-walk, mag-exercise, mag-activity, mag-jump ka sa passion mo. Gumawa ka ng mga bagong bagay o gawin mo yung mga dati mong ginagawa na makakapag-healthy sa'yo. Tsaka sinasabi rin dito, lumabas-labas, magpa-araw ka rin. Baka kulang ka na rin kasi sa vitamin D, ganyan. Pa-araw din minsan-minsan, no? Your love. Okay, your love. Kung ikaw is single, universe kung single siya. Tingnan natin. Single Libra. Sa mga single Libra dyan. Sa mga single Libra,
Meron pala. Kala ko wala eh. Meron. Dalawa? Isa, dalawa. Pero medyo, hindi ko alam kung sino sa kanila. Medyo complicated. Tapos ikaw pala yung complicated eh, no? Naloka na. Basta doon sa sitwasyon na to, may complicated situation. Yun na nakikita ko. Pwedeng sa part mo, kasi meron ka na, tapos may darating pa, di ba? Yan, basta mag-ingat ka na lang. Kasi pwedeng mapasok in a complicated situation. Yung connection na to. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kasi ang nakita ko dito, babalik to. Actually, napaamo ka niya, no? Pagdating dito sa sitwasyon, you giving talaga yung gusto niya. Naiisip ka pa naman niya, or maybe this is you, they still reminiscing the past situation, or nandun yung iba sa inyo is namimiss ka nito, or naaalala ka niya. Gusto niya ng union, gusto niya ng harmony sa'yo. Sa nakita ko, gusto kanya uling amuhin, depende na sa inyo yan. Kasi hindi niya alam kung paano siya kukonek. Pwedeng iba sa inyo, kumonek na to, or pwedeng iba sa inyo is nandun siya sa point na hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, paano sasabihin niya sa'yo, hindi niya alam. Pero gusto niyang bumalik. Yun ang nakita ko And kung kayo naman is in a relationship, ando naman yung ando naman yung love, ando naman yung connection ninyong dalawa, happy naman kayo, ando naman yung excitement to each other. May anak ka ba? Or kasi may bata ako nakikita, or maybe siya may anak, or ikaw yung may anak. Yun na nakita ko dito. And yun nga, hindi naman excitement situation. Yun nga lang, may mga time na hindi niya nasasabi sa'yo, or maybe ikaw hindi mo nasasabi sa kanya. Kung may anak man kayo, o wala yun. May mga hindi niya nasasabi. Or pwedeng isa sa inyo is tumatahimik na lang, pero may alam. Ate, ano yung alam niya? Baka o maybe ikaw ito, may alam siya. Pwedeng ganun. May tao kasi ako nakita na nagbubulag-bulagan lang. Pwedeng nagkikintikom lang siya, o nagbubulag-bulagan lang siya, pero malakas ang pakiramdam, matalino. Pwedeng nandun sa point na yun. Lalo na kapag may mga third party. Iba pa naman ang intuition. Ganun. Yun. Kung sa may third party, oo. Siyempre, alam niyo na yung gagawin niyo doon. Tapos kayo pala gumagawa nun, saklap. Yung mga wala naman, may mga time lang na hindi niya masabi sa'yo, or ikaw hindi mo masabi sa kanya. Diba? May mga sitwasyon lang na hindi ka makapag-desisyon siguro. Ayun. Tignan natin ang iyong money. Money po ni Libra Universe. Money ni Libra. Ano yun? Sa money niya. Okay, pagdating sa money mo. Ang nakikita ko dito, medyo mahirap, no? Ang money. Pero nandun naman yung malakas yung loob mo, hindi naman yung confidence mo pagdating sa trabaho or sa money mo. Pero, ang nakikita ko dito, medyo may di ko alam mo, naging alam ba, parang business yan eh. Alam ba, business mo naging successful, then dan, nagiging matumal. Ganon. Yung nakikita ko sa'yo pagdating sa money. Hindi ko alam why. Kasi medyo nalalanta ang nakikita ko dito. Pero hindi ko naman sinasabi na nasasayaran ka. Yun. Pwede may mga delay situation pagdating na connected ang pera. Pwedeng meron ka mga inipo na pwedeng lumabas, o kaya naman may mga ininvest ka na pwedeng hindi naging maganda yung outcome, o hindi magiging maganda yung outcome, but you need to be very careful pagka ang pera na ang pinag-usapan na, kasi may nakikita ko dito na tao na magkakaroon ng pagsisinungaling pagdating sa pera. Sana hindi ka mawalan. Sana hindi ka manakawan. Ingat ka na lang. Kailangan mo rin na o kaya halimbawa humingi sa'yo ng tulong. Diba? Tapos tutulong ka. Yung tao na yon may konting pagsisinungaling. Nagsisinungaling siya.
Ingat ka na lang. Depende sa'yo yan kung tutulong ka or hindi. You need to learn from the past. Advice. Kasi may mangloloko. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice, oy, iba sa inyo, oh, may makikilala kayong bagong tao. There's a new love coming. May naghihintay. May naghihintay pala. May papasok na pera sa'yo. May naghihintay dito, sabi niya nasasaktan ako, mahalaga ka sa akin, pero bakit hindi mo ko pinapansin? Totoo ka ba? Umiiwas ka. Hindi kita makalimutan. Nalulungkot ako. Hala, hindi totoo to. Wala daw siyang pera, kaya niya kakailangan. Kung ganun, naku po. Ewan ko sa'yo. Kala ko seryoso eh. Wag na to, hindi na to. No, 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 no. Kasi sabi ni Angels, mag-ingat ka raw. Okay. Ay, sabi ka rin. Yung iba sa inyo, tatakain ng bagong journey sa buhay nyo. Yan, ibig sabihin, matatahakin kayo. So, iba naman sa inyo kung may trabaho kayo. Siguro may mga bagong trabaho, mga bagong position, to level up, o kaya naman is may mga bagong project, mga bagong creation, mga ganang sitwasyon, or may mga bagong partnership. Kaya kung saang partnership man yan, pwedeng sa trabaho, sa pera, at mag-trust ka sa intuition mo ha. Sinasabi ko sa'yo dito, kailangan you need to put boundaries and you need to speak out. Sinasabi dito. Kailangan alamin mo ang katotohanan tsaka maging matalino ka sa kanya. Okay. Ganun din dito sa trabaho or pera. When it comes to advice, this is the time to start a new beginning into your life. Huwag mo palaging kakalimutan yung sarili mo na pahalagahan, mag-trust sa intuition mo, at palagi mong babalansin ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Sabi niya dito. And speak out. Ganyan. I-force mo daw yung mga idea na gusto mong gawin this time kasi there's a victory and success na magaganap o mangyayari sa'yo. Congrats kung saan mga aspeto ng buhay mo yan. And then, kailangan din sa'yo is cooperation and need to ng harmony. Kumbaga may mga sitwasyon din na kailangan i-let go. Something must be let go. Ang sinasabi dito, kung may mga bagay na kailangan mo i-cut sa buhay mo, i-cut mo, i-correct mo, ganyan. This is a breakthrough para sa iyo, no? Kasi maraming opportunities na darating sa buhay mo. Actually, merong 2 to 3 opportunities na darating sa iyo. Hindi ko alam may what way. Iba-iba. Pwedeng, iba dito, bagong trabaho, bagong love life, or travel, or kung ano man yung opportunities na yan. No? Na, kasi magkakaiba kayo na ibibigay ng universe. Yun. Concentrate lang daw, Mag-concentrate ka lang daw and always have a mental clarity. Hanapin mo daw yung katotohanan at kailangan mo daw mag-focus to achieve and gamitin mo daw yung iyong power. Arigato namaste, God bless.